Then possible balikan din to, baka hanggang top lang tayo yung previous data natin or hanggang dito lang. Welcome guys! Tara pag-usapan natin ang price action ni BTC ngayong araw. Bali, paalala ko lang ha, this is not financial advice, this is only educational purposes only. Gusto ko lang magbigay ng insight about sa market ngayong araw. Bali, quick update lang tayo kasi Sunday ngayon, wala masyadong volume and expected nyo na walang masyadong galaw ngayon. Pero depende na lang yun if may announcement si Trump mamaya or may mga bad news na mangyari, possible mag-top ang price o possible mag-up ang price. Pero pwede naman mag-play out ang market ngayon if maraming naka-short ngayong araw, possible mag-pump ang price ni BTC. Pero pag marami nakalong, possible maraming mali-liquidate and then magsushort ang market. Depende na lang kung ano yung uunahin ng market maker mamaya. Still, sabi ko sa inyo, possible pa rin mag-pump ang price ni BTC at balikan ang 84 area and ma-reject man tayo dyan. Then expected yun na may dump and then possible balikan tong area tong 82 kasi may week tayong i-fill up mamaya yung previous candle natin. And then possible balikan din to, baka hanggang top lang tayo yung previous data natin or hanggang dito lang sa body. Possible mangyari yun guys. And then based on the chart, walang sa first one ay natin mag-pump ang price, then dump. Ayun lang. Then sa weekly natin bukas closing tayo sa weekly. Then possible if ever magpapump pa rin naman ang price, pero hindi natin sure kung hanggang saan. Possible hanggang 86 then, or if ever hindi tayo tumagos dito, ma-reject agad tayo. Then tingnan natin bukas kung may bounce play tayo mangyayari sa immediate support natin. If ever walang mangyaring immediate bounce play, possible balikan tong 77k natin. Ayun lang. And then sa news, wala naman masyadong malita ngayon kasi Sunday. Then waiting na lang tayo sa magiging announcement ni Trump if ever may announcement siya. Then sabi dito ni Jim Cramer predicts a stock market crash similar to the 1987 collapse known as the Black Monday. But hindi natin possible mangyari ulit na magkaroon ng market collapse, pero siguro hindi na ganun katulad noon dahil alam na ng mga ano yan nila power kung anong gagawin nila kasi para sa kumbaga deja vu tawag namin sa trading, deja vu. Ibig sabihin history repeat itself lang naman. Then alam na nila yon. Hindi malabo magkaroon ng crash kasi based on the last news natin kahapon, almost 10 trillion ang na-wipe out sa stock market simula nakaupo na si Trump. So yung isang araw 3 trillion na sell off noon nung nilabas yung announcement ni Trump about sa tariff. And then sabi dito Treasury Secretary Scott Bessent said
the American trading system will be fair to our workers again. We are revitalizing the American dream. Bali, maging mas more on pabor na ngayon sa mga American trader ngayon. Then, sabi dito, President Trump say, this is an economic revolution and we will win. The end result will be historical. Siyempre, sino pa bang mayamang na bansa? Sino yung pinaka-powerful na country? Siyempre, kaya mo Trump yan. Sila yun eh. And then, ito nga kay Argentina, President Javier Milei, new trade deals with US reduce the tariff impact. Ito, nakipag-usap siya para magawa nila yung paraan yung mabawasan yung tariff nila. And then, sa coin glass natin, silipin natin. Diba sabi ko sa inyo, possible naman magkaroon ng rally. Malit lang naman hanggang dito. Mas pag kumapal tong area to, mas maraming ililiquidate ang market maker. Kaya magpapump ang market. Kaso 85k, then kung ipo-push hanggang 86k, possible naman. Basta pag dumami ang nakashort, and kumapal yung liquidity natin, possible magpapang price may BTC. Then tignan natin sa 12 hours. And then meron din dito sa ilalim, sabi ko nga diba sa inyo kanina do sa TA natin, sakto dun sa ano natin. Ito, possible balikan tong immediate support natin dito. Kaya expected nyo na mamayang gameplay ay balikan tong week na to, diba? Sabi ko sa inyo, every week binabalikan, every CME gap binabalikan. Yun yung basic TA, basic analysis. Dapat alam nyo yan guys. Once nagtitrade kayo, alam nyo yun. Mga basic na trading skills, alam nyo ito yan. Dapat ito, possible to yung previous natin, babalikan yan. And then ganun din ito. Basta ito yung magiging range natin ngayong araw. Ito lang, itong binuhit natin, yan yung magiging possible range ng natin ngayong araw. Then kung gusto nyo i-trade to, baba kayo sa lower time frame, then check nyo kung anong possible trend, kung downtrend ba o uptrend based on the chart. Ngayon ay possible uptrend po siya, then pwede nyo i-trade to. Then hanggang kung then stop loss nyo dito banda, dito sa last week na to. Ayan, possible lagay kayo dyan stop loss nyo. Kung gusto nyo ba magandang entry point, baba kayo na yung isa pang time frame. Ayun, kung mag-intraday kayo, ayan, possible ito, laruin nyo to mamaya. Ito, kung mag-entry kayo dito, possible exit kayo pag tama doon sa 200 EMA. Quick trade lang yun guys. Ayun lang, binigyan ko lang kayo ng simple ideas. Kung gusto nyong mag-scalping, babaan nyo ng ulit ng time frame. Ang sinasabi ng chart, based on the chart, uptrend, possible balikan tong area to. Yan lang guys. Then alam nyo naman yung pabalikan niya mamaya yung 84k, kasi ano yung ating nilagay na previous data natin. Then ito yun down trend natin. Ayun lang guys, yun na yung possible na pupuntahan niya, yung nilagyan natin ng line kanina sa daily. Ayun lang guys, basta always remember lang, trend is your friend. Bye bye.